ang lugar kung saan ay napababalita na dito raw itinapon ang mga nawawalang sabongero. Kaya nandito tayo ngayon sa may Talisay, Batangas, kung saan ay tanaw dito ang napakaraming mga palaisdaan. Ito yata yung mga kung saan inaalagaan yung tilapia at bangos. Aaminin ko rin naman sa inyo mga kababayan na paborito natin ang tilapia. Kaya ngayon ay siguro magtatanong-tanong tayo dito sa mga kababayan natin dito sa Talisay. Talaga bang sila naniniwala na dito itinapon yung mga umano ay nawawalang sabongero? At ayon pa nga doon sa isang lumabas na whistle blower na si alias Totoy. Di natin alam kung Totoy Bibo o Totoy Bato, ay di umano ay dito itinapon sa Taal Lake. Ang malaking tanong, dito ba talaga itinapon kung saan inaalagaan ang mga isda o doon sa Taal Crater? Kung ako ang sasagot, maaaring mahihirapan na itapon doon sa crater ng Taal kasi bawal pumasok doon. Ayun po ano. Dito naman sa Taal Lake, napakaraming mga fish cage po dito ano. Fish cage ng bangos at ng mga tilapia. Napapaisip tayo, dito ba talaga itinapon yung mga nawawalang sabongero? Abante tayo dun banda para makita natin yung iba pang lugar dito. Napakalawak ito mga kababayan ano. Kumbaga kapag paniniwalaan natin na itinapon nga dyan yung mga nawawalang sabongero, ay paano pa sila makukuha o paano sila makikita? Diba mga kababayan? So, ito, dito tayo. Ayan mga kababayan, tanaw nyo naman ano, napakaraming fish cage dito mga kababayan. At sabi ko nga sa inyo, kung paniniwalaan natin na dito dinala yung mga nawawala nga sabongero at dyan itinapon sa gitna na yan, ay paano na? Aaminin ko ulit sa inyo, tayo ay napakahilig sa tilapyang Batangas. Masarap kasi ang tilapyang Batangas, mataba. Kumbagay sabi nga pag piniprito ano, pag niluluto ay nagmamantika. Makikita nyo mga kababayan, may mga malalaking bangka, may maliliit na bangka ano. Yung mga malalaking bangka, yan yata yung kumukuha ng mga bagong ani na bangos o tilapia. Yung maliliit na bangka, yan naman yung siguro ay tagapagdala ng mga pakain. Kasi kung hindi ako nagkakamali, iba-iba may-ari ng mga fish cages dito sa Taal Lake na ito. Mga kababayan, magtatanong-tanong tayo. Ano? Total tayo naman hindi agad naniniwala na dito talaga itinapon yung mga nawawalang sabongero, kung saan hanggang ngayon tayo'y kumakain ng tilapia na Batangas, kung saan talaga namang pag sinabing tilapyang Batangas galing dito sa Taal, yan ay mataba, malaman, masarap ano. Kumbaga kung ikukumpara natin sa tilapia na galing sa ibang lugar, kapag bumibili tayo sa palengke, mas tinatanong natin, yan ba ay tilapyang Batangas? Try nating magtanong sa mga nandito. Dito sa bunga dito may mga nagtitinda na dito ng mga tilapia, mga live tilapia ano. Kumbaga try nating magtanong. Ate, good morning! Magkano tilapia? 50 na lang yung lahat. 50 na lang lahat, ang dami. Ate, magtatanong lang ako kasi di ba ako mahilig sa tilapyang Batangas. Ang tilapyang Batangas kasi di ba mataba, mamantika, malangis, masarap malaman. Kaya lang ito nga sa bali-balita ate, ano, kumbagay tanong lang natin,
Kayo ba'y naniniwala na may dinala dyan na mga sabungero? Wala ano? Hindi kami naniniwala. Ako ate, kung akong tatanungin, hindi din ako naniniwala. Wala naniniwala ako. Kaya ang tagal namin na dito. Tapos ay pumutok pa ang bulkan. O ano. Hindi, ibig kong sabihin yung balita ngayon na dinala daw dyan yung mga nawawalang sabungero. Kaya imposiblihan. Kaya nga ano, Sinisiraan lang ang lawa. kaya nga, kasi maraming kalaban sa negosyo, parang ganon. Maraming kalaban sa negosyo. Yan ang nasa isip namin. Ako, ate, kung akong tatanungin mo, paborito ko ang tilapyang Batangas. Tingnan nyo mga kababayan, maitim, yan ang tilapyang Batangas. Mataba. Pag pinrito, hindi yan umaalsa. Hindi umaalsa. Yun. Buo pa rin. Tama, buo pa rin. Tapos malaman. Sabi ko nga sa inyo, pati yung utak, kinakagat ko. Sinusuro. Kasi mga kababayan, paborito ko talaga tilapyang Batangas. Eto si ate na nakausap natin. Hindi siya naniniwala na dito dinadala yung mga nawawalang sabungero. Kaya kung akong tatanungin, tuloy pa rin ang aking pagbili at pagkain ng tilapyang Batangas. Ano? Ito, inaalok ako ni ate, kaya lang may trabaho pa tayo. Siguro mamaya na lang pagbalik natin. Ate, salamat sa paunlak ano. At syempre, ako naman hindi nagdadalawang isip na bumili. Ibig sabihin, hanggang ngayon paborito ko ang tilapia, lalo pag prito at Batangas na tilapia. Kaya nga tayo nagtatanong sa mga taga rito, totoo ba o kayo ba'y naniniwala? Sabi ni ate, hindi siya naniniwala na dyan dinala yung mga nawawalang sabungero. At saka napakarami naman na. Napakarami noon. Paano manadala? Kaya nga. At saka paano dadalhin doon sa laot? Sa layong iyan? Ay bago kami makarating doon sa anong Ibabangka pa. na binabangka namin yun 2 oras. Tsaka hindi lang yun, Tapos pag doon naman sa kabila, 4 hours yan. Hanggang doon sa kabila, doon sa Sa Laurel? Hindi, dito sa may pinagpupuntahan na pinagpipicturan. Okay. Kasi dating namin yan noong mahal na araw nung hindi pa naputok ang bulkan. 4 na oras namin doon sa mismong bunganga ng bulkan. Imposible namang doon dalhin kasi bawal nang pumunta doon. Simula nang pumutok maraming Coast Guard. Yun, mga kababayan, pumutok ang bulkan kung hindi ako nagkakamali, January 2020. 2020. Yung ganun bago mag-pandemic. 12. Samantalang yung mga sabongero nawawala ay mga 2021. Kaya imposibleng madala doon sa Taal Lake, doon sa bunganga ng Taal Lake kasi maraming Coast Guard. Hindi agad haharangin sila Ngayon sabi ni ate, imposible namang dito itapon sa mga palaisdaan ay napakaraming fish cage. May mga gwardiya dyan. May mga gwardiya, ayun, tama. Araw kami ang gwardiya dyan sa laot. Yan, tama. Kami panggabi. Kasi para maiwasan yung magnanakaw ng isda. Ayan mga kababayan, 24 hours ang gwardiya dito sa Taal Lake kasi halos dikit-dikit ang mga fish cages dito. Kumbaga napakaraming negosyante, kailangan bantayan nila yung mga fish cage, iwas magnanakaw. Yung bangsa sa lukin, yung tilapia mo ilalagay sabay takbo. Yun ang kumbaga maraming tagabantay. Kaya sabi ni ate, malabo na dito itinapon yung mga nawawalang sa sabungero. Ate, salamat. Thank you ate. Salamat. Ayan mga kababayan. Ito naman yung buhay na tilapia. Ayan. Kaya paborito natin yung tilapyang Batangas. Ako ate, paborito ko talaga tilapyang Batangas. Mataba, malasa, malaman, hindi umaalsa pag piniprito. Kaya lang may mga bali-balita kasi ngayon na dyan tinapon daw yung mga nawawalang sabungero. Pero hindi ako naniniwala. Hanggang ngayon kumakain pa rin ako ng tilapyang Batangas. Oo. Kaya nga, ayan, tignan nyo mga kababayan, galing Taal Lake. Yan yung trademark ng tilapyang Batangas. Matataba, maganda yung hugis. Kaya nga. Yung magaganda rin. Ibig sabihin ate, hindi kayo naniniwala na dyan itinapon yung mga nawawalang sabungero. Okay. Ito kay ate yung tinutubigan. Tignan nyo naman mga kababayan, napakatataba ng tilapyang Batangas. Paborito natin yan,
po. Masarap iprito. Ay, may bangus din ano. Opo, yun po. At ito nga mga kababayan, ano, dito yung mga bangka na nagdadala ng mga ani na tilapia o bangos mula dyan sa kalawakan ng Taal Lake. Ito naman yung tinatawag na fish cage, ano, ginagawa pa lang yan. Pero pag natapos pwedeng alagaan, dyan inaalagaan ang mga tilapia. Ayun naman yung iba na nandito sa gilid, baka nililinis. Kapag malinis na siguro at mag-aalaga ng panibagong yung mga binhi, dadalhin yan sa laot, ano ho, para palakihin ang mga tilapia o bangos. Kung inyong matatanaw, may mga sakayan ng mga bantay dagat dito, ano, dito sa kalawakan ng lawa na ito. Kumbaga sabi nga ng mga nakausap natin, 24 hours na may nagbabantay. Kaya ayon sa kanila, parang imposible naman na merong naitapon dito na mga nawawalang sabongero. Napakaganda ng panahon ngayon. Yung dagat tatahimik. Tubig o dagat? Lawa, ano? Lawa, kaya tubig. Ano? Ang dagat kasi dun sa kabila yan, dun sa may Lemery. Ito ay lawa, tubig, malawak na lawa. Ilang bayan ang may sakop dito mga kababayan. Nandito tayo sa Laurel o Talisay. Kuya! Laurel, Talisay. Talisay na. O nga pala, lagpas na ako sa Arco eh. Talisay na pala ito. Shout out kila kuya, ano? Sila, hello. Sila yung mga nag-a-assemble na mga fish cage. Shout out kuya. Eto, makikita nyo yung kalawakan ng Taal Lake, ano? Sila kuya, yung mga masisipag na gumagawa ng fish cage dito sa Talisay, Batangas. Meron pa ditong speedboat. Ngayon yung mga nagdadalawang isip tungkol nga doon sa mga nababalitang ganun, ano yung mga damo na yan kuya? Okay. Ayan ay kasi tayo napakahilig sa tilapyang Batangas. Mataba, masarap, malangis pag piniprito. Kaya lang may mga bali-balita, kaya lang hindi tayo maniniwala agad doon, ano? Ikaw kuya, naniniwala ka ba na may tinapon dyan? Wala, ano? Oh, wala. Ayan, si kuya mismo nagpapatunay. Kaya tuloy ang ating bili ng pinakamagaling na tilapia, pinakamasarap na tilapia. Yan ay Batangas. Ano kuya? Sila mismo, taga rito, hindi sila naniniwalang mayroong mga itinapon dyan. Ano, lalo yung mga nawawalang sabongero daw. Kaya ako, tuloy pa rin ang bili ko, tuloy pa rin ang kain ko ng tilapia. Napakasarap na sarsyado, napakasarap na prito, paksiw. Kaya ito si kuya, may nakausap ako doon, mga manininda, hindi rin sila naniniwala. Kasi ang gwardiya dyan, sabi ni nana yung nandun, 24 oras. Ayan si kuya, nagpapatunay naman na 24 hours ang bantay dito sa mga fish cage, ano? Kaya imposibleng may maitapon dyan na ano. Kaya mga kababayan, tuloy ang pagtangkilik natin sa tilapyang Batangas. Siyempre number 1 yan at nanggagaling yan dito sa Taal Lake. Shout out kay kuya. Kuya. Oy, bye bye. Salamat.